Nagsisitulugan ng mga tao, wala na mga masyadong naglalakad dito, pero gano'ng ka-safe ba? Yan, kita mo tong ilalim ng LRT, yan yung mga LED lights na in-install dito, di ba? Tingnan mo yung liwanag, oh. Yung mga mata nyo, tignan nyo yung gilid dyan sa mga recto, ah. Gano'ng ka-safe na nga ba ang Recto Manila tuwing gabi? Sabi ng iba, maladabaw na daw dito. Yan yung alamin natin. So nabanggit din ni Yorme na kasama sa gagawin niya pagbalik ay magkakaroon na ulit ng gobyerno sa umaga, sa hapon, sa gabi at ganitong oras na kinaumagahan na. So di ba, good news yan, lalo na sa mga taga-estudyante, mga maglalakad dito sa Recto, safe na kayo. So tara, ikutin natin ang Recto Manila ngayon. Kita nyo ba yung kabayan? Yan po yung Ligarda LRT station. Yan umaga. Ang daming mga estudyante bumababa dyan. Ito malapit sa National University. Itong station. So ito na yung request ng karamihan. Kasi nabanggit ni Isko Moreno, di ba, na kasama sa agenda na gagawin niya, yung gobyerno ibabalik niya 24/7. Ibig sabihin, sa umaga may gobyerno, sa hapon, sa gabi, at sa kinaumagahan. So 24/7 may gobyerno na dito. Pero gaano nga ba ka-safe ang Manila ngayon tuwing gabi? Ito, paano tayo oras natin? 10:30 ng gabi. Yan. Ito na yung oras na nagsisitulugan ng mga tao, wala na mga masyadong naglalakad dito, pero gano'ng ka-safe ba? Yan, lilibutin natin ngayon itong Recto Avenue, isa sa mga sikat na kalsada dito sa Manila. Tsaka pandin, ito yung mga itong Recto kasi kabayan, maraming mga estudyante dito kasi nasa University Belt tayo, di ba? Marami nagtatanong dito kung safe na ba. So itong nakikita nyo kabayan na kwan po yan, ha. Itong ilaw ng sasakyan natin, hindi pa naka-high beam yan. Pero tingnan mo naman yung liwanag sa gabi, di ba? Oh. Sa kanan, ito po yung University of the East. So pakita ko sa inyo itong mga dinagdagan ng mga LED lights. Sabi, no? Napaka-disiplinado dito tuwing gabi. Okay naman. Ito may traffic light dito bago papasok ng University of the East para sa mga estudyante yan na tatawid dito, no? Para safe din. Kita mo tong ilalim ng LRT, yan, LED lights na in-install dito, di ba? Tingnan mo yung liwanag, oh. Tingnan mo, kahit patayin ko yung ilaw na sasakyan, di ba? Ang liwanag pa rin, di ba? Ganyan kaganda yung Manila ngayon. Kung talaga yan, nung panahon ni Yorme, pinailawan talaga yan. Ito yung concern ng mga karamihang presidente na dumadaan dito, lalo na sa mga estudyante. Ito yung Nicanor Reyes, papunta yan ng Espanya, di ba? Saan yung mga tumatambay dyan? Wala, oh, di ba? Mas magiging doble yung safe nito pagbalik ni Yorme. Ang ginagawa natin ngayon, tutur tayo niya dito sa Recto Manila kasi maraming excited dito. Marami din nagtatanong kung na-maintain ba yung kalinisan. Dilat yung mga mata nyo, tignan nyo yung gilid dyan sa mga recto, ha? Kung meron kayo nakikita mga tumatambay dyan. Ang nakikita ko lang dito, mga basura. Yan. Kasi ang ginagawa dyan, yung mga basura, kasi yung mga truck kasi dito sa umaga yung dadaan. So sa mga hindi makaantay ng truck dyan, iniiwan nila yung basura dyan sa sidewalk. Ito yung sa Isitan. Ano mapapansin nyo kabayan? Medyo madilim lang dito, no? Pero dagdagan pa to ng mga ilaw. Kailangan talaga maliwanag dito sa Recto. Kasi alam nyo naman, takot na kalsada ito, lalo na paggabi. Yung mga tolongges. Ito yung ilalim ng LRT. Dahil palang tambay dito, oh. Ano na meron dyan? Yung mga food tripan pala. Meron palang event kayo, no? Kaya pala maraming tao. May event pala ngayon dyan, no?
Ah, parang may gay contest yata. Ay, may event pa lang ngayon, no? Sakto na buta din, guys. Parang may contest. Ito yung silalim ng LRT, ha? Dahil nakaparada, no? Daming basura nakaipon, no? So far dito madilim. Abangan nyo yung next video naman dyan sa Avenida. Marami din tambak ng basura dito sa Raylan yan. Sira-sira na yung mga pang-ads. Diretso tayo ngayon hanggang Divisoria. Pakita ko sa inyo kung gaano ka daming basura dyan. Actually mga mga alas 3 dyan ang mga tatambakan yung mga basura dyan. Medyo madilim dito, no? Nakikita niyo pa ba? Tingnan natin. So kung sa mga nagtatanong, safe naman na paglakad pa dito pa uwi, no? Pero yan, tsaka yung mga dito, marami din mga modes of transport lang, hindi lang mga jeep. Meron din dito mga e-trike. Nauso mga e-trike dito simula sa Nicanor papuntang Divisoria naman. Pero at least meron lang kayong ibang alternate na pwede nyong sakyan. Dito maliwanag, yan, papuntang Divisoria maliwanag na. May mga ibang portion lang dito tulad dun sa ilalim ng LRT madilim. So kung sa akin lang, lagyan pa ng mga pailaw yun. Ganito kaliwanag, di ba? Kitang kita pati mukha mo, di ba? Sana dagdagan pa yung ganyan mga pailaw. Ito, papasok na tayo ng Divisoria. Yun, tinan mo ang liwanag dito. Doble yung mga pailaw dito sa Center Island ng Divisoria, di ba? Kaya wala kayong pangamba dito kapag dumaan kayo ng gabi. Tapos gusto nyo bumili ng wholesale ng mga gulay dito. Ito yung tamang talaga puntahan. Maganda, no, at least sana maintain yung talaga yung kalsada dito. Kasi ito yung pinalinis talaga ni Yorme dati nung pagkaupo niya ng 2019, di ba? Ang dami mga pang food trip dyan sa loob ng Tutuban Center, oh. May food bazaar dyan Parang merkato dun sa Taguig. Meron din dito yan. Tingnan din natin yung sitwasyon ng traffic dito. Hindi natin kung madadaanan pa ba. Ayun. Dahil pa lang mga dito, tricycle. Ito na yung sitwasyon dito sa Divisoria. May police outpost dito, kabayan, malapit. So sa mga nagbabalak na dumaan dito, tapos may dalang sasakyan, medyo matatagalan kayo. Kasi nagbaba sila dito ng mga goods Ganda pala dito pag gabi, no? Usually kasi pumunta tayo dito tapos na yung night market, tsaka yung mga gulay. Dami din pala mga tinda dito, no? Yan. Mga karne, gulay, mga seafoods.
So kung na lang, pang wholesale, talagang makakatipid ka dito. So medyo masikip lang at saka hirap duman kapag nagbaba ng mga pagkain dito. So pinupwesto nila. Pero ang dami dito akong bibili ng mga pang maramihan. Karne, seafoods, kulay. Talagang kanyan, mura. Ayan. So at least dito, makikita nyo na kung bakit ganun na lang kadami yung basura tuwing umaga, no? Para at least meron kayong idea. Ayan. Ito yung mga tinitinda nila. Hindi lang mga panto, mga gulay. Ayan. So yung mga tira-tira dyan iniipon nila dito sa pagtapon ng basura. Kaya naman talagang after pagkuha ng basura dito, matinding flushing ang kailangan, di ba? Parang kung talaga palengke. Yan, kaya maganda ito na maglakad kayo para bumili. Mukhang walang labasan dito, dead din, no? Then meron to pang U-turn sa kabila. Talagang saktong-sakto ang daanan. Yan guys, stuck pa rin na dito. Nakating dito sa U-turn stop. Kaya marami nagtatanong ng bakit ang dami mga basura. Yan yung karamihan ng yung mga hindi na benta. Siyempre yung mga nabubulok, hindi na kailangan maggamit, kailangan ibenta na. So sa mga dadaan, passable to. Lalo na sa mga 4 wheels, kaya lang 1 lane lang. Tagal lang kayo makalabas dito. Yan, marami nakasunod sa atin sa likod. Lapit na tayo sa dulo. Hey guys, ayan, abutin ka ng mga 30 minutes bago makarating dito sa dulo. So, dalawa yung police outpost dito. Yung sa gitna, tsaka pagka-exit mo dito, meron ulit. Marami din mga nagro-ronda. So, para sa seguridad na, para sa mga tao dito. So, itong palengke dito kabayan, parang kwanto. Ito yung umaga sa kanila. Dami dyan, kahit saan ka pupunta dyan. Yan, so, tingnan natin sa kabila. Dito mas maluwag na to eh. Kaya siguro sa mga bibili dito, sa kabila kayo dumaan. Huwag dito. Kasi medyo maluwag din sa kabila eh. U-turn tayo ah. Yan, ito yung police ito. Marami nagro-ronda dyan paggabi. Nasirado pala. Kabila natin mag-U-turn. SWAT pala dito. Matinding bantay talaga dito paggabi. Sila medyo mas maluwag dito. Diba? Sa kabila yung mga puro latag eh. Kaya lang puro mga truck din yung mga dito, yung mga naghatid ng mga gulay. Kaya napapansin nyo pag dumangit sa umaga, medyo malapot. Ito na yung mga basada, no? Galing sa mga gulay, sa mga seafood din. Kaya yung pina-flashing ng sa umaga dito sa kaliwa lang, di ba? Dito kasi puro mga parkingan lang yan.